Nililinis tayo para lalong magkaroon ng bunga. Bunga ng pag-ibig. Hindi bungang araw ha. But the fruit of the Spirit is love. Love, faith, hope. The greatest of this is charity or love. Kaya Jumar, love your sister. Mama lang. Din, love your brother. Gano'n na si Pau Pau yung referee. So yan, hindi lamang love, no? Love, kundi ito ay the fruit of the Spirit is joy. Ayan. Kaya there is joy in serving Jesus. Sana ating pag-agto dito tuwing linggo hindi pabigat, no? Ito ay blessing to ng Panginoon, nakatipon tayo. Tayo nga, once a week lang tayo magtipon. Kayo sa school, halos Monday to Friday, minsan pati Saturday, minsan pati Sunday, mayroon pa kayong mga special, no? Tapos, pamangyapon, wala man matutunan na spiritual, di ba? So, at another fruit ay peace. Kahit may gira yan, kahit may bagyo, meron tayong peace. May kapayapaan. Because Jesus is the Prince of Peace. Si Jesus, sabi Lord Jesus, in this world you have trouble, but in me, in Jesus Christ, you have peace. Kaya mayroon tayong Prince of Peace, Lord Jesus. Long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, mapagpakumbaba, like Moses, temperance, yan, mahaba ang iyong pasensya. Nagtitimpi ka, against such there is no law. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. So now, ano ating ma-learn ngayong araw na to sa mga matalakay natin? Tanda natin, stay connected tayo, always connected tayo sa the true vine. Si Lord Jesus yung true vine, yung Ama yung magsasaka, yung taga-alaga, at tayo yung mga branches. At tinitingnan ng Ama yung bawat branches sa puno. Kung ito ba yung namumunga o wala. Pag walang yung branch ay walang bunga, siyempre tatanggalin para lalong yung mga ibang sanga mamunga. Tatanggalin nga pag walang pakinabang. Katulad ni Judas Iscariot, wala pang kinabang, tanggal na siya. Oh. Pero tayo may pakinabang sa Panginoon, ibig sabihin may gagawin pa. Ibig sabihin buhay pa tayo, mayroon pa palang pinapagawa ang Panginoon. But buhay pa ako, buhay ka pa, mayroon pang pinapagawa ang Panginoon sa atin. At ang ating mission is mission. The church mission is mission. Na ang desire ko rin sana itong Aklan Province, 17 towns, magkaroon rin ng Bethany Baptist Church mission at maging church balang araw. So ang Bethany pa lang ay 4 pa lang. So may 13 pa na bayan na wala pang gawain ng Panginoon o na maging kahit Bible Baptist. Wala pa. So, diba? Wala pa sa Buruanga, sa Madalag, sa Libakaw, sa Ibahay, sa Tangalan, Makato. Bawa kay Pastor Tiagan, kompetensya. Di man kompetensya kung may Baptist Church na sa lugar. Di naman kompetensya yan. Partnership yan. Siyempre, di naman kakayanin. Kahit dito nga, kahit sinong gustong mag-mission dito na sa Kalibo, okay, no problem. Usually, wala ditong Baptist Church sa Kalibo, poblasyon. Ito lang, at saka yung convention yan sa may hospital. Siyempre, iba naman sa convention, di ba? Oo. Sa convention kasi mayroon silang pastura, convention. Oh. Wala ibang gawain dito. Ay kung maglipat pa tayo sa mga baryo, wala mas pollution kasi wala dito nag-mission ng mga kano, sila may pera, di ba? Ang mga kano dito ng Bordagin, naungkat na mga dalawa na sa Soviet diyan sa St. Gabriel English School. Naungkat sila kay iwan ko. May mga pera sila, nag-stop sila. Di nila kaya dito sa Kalibo. So by the grace of God, gawa na tayo, patuloy lang tayo. So ang Panginoon, ang gawain naman ito ng Panginoon. So ang Ama, yung husbandman, siya yung magsasaka. Si Lord Jesus yung true vine, tayo yung mga sanga. At mga sanga na walang, hindi namumunga, tinatanggal ng Panginoon. Pero tayo, buhay pa tayo, ibig sabihin, mayroon tayong bunga. Ating bunga ay love, peace, joy, long-suffering, meekness, temperance, against such there is no law. Hindi bunga ang araw may bunga tayo ng pag-ibig ng Panginoon. So, manatili tayo mamunga. Okay? Especially sa kaluluwa.
na marami pang kaluluwa yung madala sa Panginoon. Ang populasyon ng Aklan, Census 2020, 89,127. 89,127 yung populasyon ng Kalibo lang ha. Yan ay year 2020 pa, ay 5 years ago. Yung sabihin, ang tao na siguro dito sa Kalibo lang ha, naabot na ng 100,000 siguro, no? Malamang. Kung may opisina at klase, sobra 100,000. Okay? So, huwag niyong sayangin yung buhay niyo. Kailangan kayo ng Panginoon. Huwag kayong magaya doon na iniwan ng boyfriend. Mayroon kasi na rin, bumili ako doon ng Marites muna ako ha. Bumili ako doon sa Nabara kahapon ng ulam namin. Tapos, istorya yung dalawang lalaki doon, tindero. Meron doon daw na lalaki, basketball player, tapos teacher ang kanyang girlfriend. Ay, yung basketball player ay ginkuhan siya, ginhiwalayan siya. Kasi sumama sa seaman. Seaman luloko. Hindi naman lahat ng seaman ha. Iniwan. Nag-suicide yung player, yung lalaki, nag-suicide yung lalaki dahil sumama yung babae sa seaman. Vice versa man ha, akibay. Hindi, wag yung gawin yun. Huwag mag-suicide dahil sa pag-ibig. Isipin nyo, marami, hindi kalooban nyo ng Panginoon. Mayroong the best na ibibigay ang Panginoon. Si mga nalinga, marami akong niligawan ng babae. Kaya ang alibay ng mga babae, magmimisyon pa ako sa Mongolia. Yung isa man ay tutulong pa ako sa gawain doon sa Benguet. Yung isa man ay magpapaarap ako ng kapatid ko. Babong dahilan. Ay, praise the Lord, salamat na lang. At nang ayaw nila. Buti lang kasi hindi ko naman gusto eh. Kasi nasulsulan lang kasi ako eh. Pero kung nag-say sila ng yes, ay kawawa si Mama Annalyn, wala siyang asawa. Mabuti lang, nag-deny sila, hindi ko nila ako, reject. Wow, tuwang-tuwa ako. Ako yung nireject na tuwang-tuwa. Kasi hindi ko na, in the first place, wala naman akong gusto kay nasulsulan lang. Yun na lang. Yung tugpo, batawag. Ay, salamat. Ako na to. Ay, paano ko nag-gis ato? Ay, tapos committed, dito katako, awa. Wala si Mama Annalyn kasawa. May dyan. Watana, wat JJ. Oh, so praise the Lord. Pero yun na, ay kung nag-deny ato mga bayi nga to, ay di, nagpakamatay ako, nag-suicide ako, tapos so out gawali yan. Mali. So hindi dapat gawin. Karto nga, wag mong gawin yan, ha? Ha? Kartong dapat ay kuha ka lang sa Panginoon, ha? Pag-pray God's will. Yun ang ginawa ko, God's will. Pag-pray God's will. Okay? So, at tayo yung bunga ng Panginoon. Bunga. So, ang Panginoon yung Jesus Kristo ang vine, siya ang puno, tayo yung mga sanga. At ang Ama yung tagapag-alaga. So, we are saved. Sabi ng BPI, 170 years na yung BPI, no? In the Philippines. Grabe, no? Tanda na. You are in good hands daw in BPI. Pero sa Panginoong Hesus, sa Diyos Ama, we are in good hands talaga. Na wala makaagaw sa no one can pluck out in my Father's hand. So, praise the Lord. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, thank you po, Ama, sa inyong kabutihan na kayo po ang magsasaka, kayo yung taga-ayos, taga-bantay sa mga sanga. At salamat ang Panginoon Kristo, siya yung totoong puno at kami yung mga sanga. Thank you, Panginoon, sa pagtsatsaga mo sa amin, Ama, na kami mamunga, although hindi man agad-agad, little by little, Panginoon, kami mga bunga, the fruit of the Spirit, mga bunga ng love, peace, joy, long-suffering, meekness, temperance, at iba pa, Panginoon, na 9 kinds of fruits. So, salamat, Ama, at sa mga bunga ng bawat isang iba ay naging giver, Panginoon, naging soul winner, at yung mga bunga rin ay naging ang puso ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi kami maglilingkod sa iyo, Lord Jesus, kanino kami maglilingkod? Kundi sa iyo lamang, Panginoon. Yung iba naglilingkod sa tao, sa bayan, pero higit sa lahat ang paglilingkod sa iyo. Lord Jesus, you're the Lord of Lords and King of Kings. So our labor in the Lord is not in vain. So salamat po, Ama, na sa aming panampalataya sa inyo, nagkaroon kami ng kaligtasan at sa paglilingkod sa iyo, O Diyos,
ay mayroong gantimpala. Sabi niyo, Lord Jesus, na anumang ginawa namin sa inyo ay makareceive ng reward pag dumating ka na, Lord Jesus. So, tulungan kami, Panginoon, na maging masigasig sa paglilingkod sa iyo, anuman aming magawa sa anumang mga ministry dito sa Bethany Baptist Church Mission. Tulungan niyo po kami in the field of singing, sa musical instruments, soul winning, teaching, cooking, cleaning, and everything, sa giving, at sa pag-akay ng mga kaluluwa ay magabit ng bawat isa, Panginoon. Even sa prayer, mga prayer warriors. I-bless mo, Heavenly Father, bawat isa na nandito sa kanilang mga pangailangan sa inyo, O Diyos. Nababasa, nakikita mo ang kanilang laman, kanilang puso't kisipan. Ipagkaloob mo po, Ama, ang kanilang mga kahilingan. So, abang nakapikit, i-pray mo lang sa ating Ama sa Langit. Wala tayong space po dito para ma-forward, mag-prayer, dyan ka lang sa upuan. Ano man ang iyong panalangin sa Ama in Jesus Christ's name ay pagkaloob. So, mag-pray ka kahit konting saglit lang. Sabi ng Biblia, John 14:14, if you shall ask anything in my name, in Jesus' name, I will do it. At maging dito sa John chapter 15, verse number 7. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Sige po, ask what you will, ano man ang gusto mo, i-ask mo sa Ama in Jesus Christ's name, and it shall be done unto you. At gagawin sa iyo. Para sa iyong sarili, sa pamilya, sa future mo, sa spiritual life mo. Sige po, pwede na mag-pray sa Panginoon, maging sa gawain sa ministry ng Panginoon. Mga anak po ay meron sila mga panalangin, bawat isa ito ay para sa kanilang spiritual life. Gusto pang lumago, dalang ko po na lumago sila spiritual, na maging malapit pa sa Panginoon sa Kristo at maging matatag na Kristiyano. Iba naman may kailangan sa kanilang pag-aaral, tulungan ni Panginoon wisdom, financial sa mga kailangan sa pag-aaral, sa mga magulang. Pagpalaan niyo, Panginoon, na kanilang ma-discern na maging successful ang kanilang mga anak at good deal sa kanila para sa kanilang paghanap buhay. Iba naman, Panginoon, may mga kilingan sa kalusugan, kagalingan sa mga karamdaman. Iba rin, Panginoon, mga kilingan na matuto sa sulwining sa pag-akay ng kaluluwa, tulungan niyo, Panginoon. At iba naman, involving sa gawain mo, Panginoon, sa pag-dimisyon, sa pagsuporta o sa pagkanta, pagtuturo, ano mga discern nila, Panginoon, ipagkaloob niyo po, Panginoon. Kung mga nakalimutan pa na ipag-pray, Ama, I pray na iuno niyo po at pagpalaan niyo po ang mga discern na bawat isa ng kanilang puso na ipanalangin sa inyo, Panginoon. Pagpalaan niyo rin ang aming giving, bless the giver na giver. Pagpalaan niyo rin ang aming pagkain na pag-surround physical. Salamat po sa ilang glory and power. Thank you, Holy Spirit. In Jesus Christ's name, amen. Amen.